Okay, KGX, kamusta kayong lahat? At ibahin muna natin ngayon mga idol, no? Kasi nag-comment ako dun sa isang page mga idol at hindi ko alam, biglang ang daming nakarelate dun sa comment natin mga idol, no? So ito yon mga idol, tong page na to, no? So pag-usapan muna natin mga idol si Keeper Rabena and Renza Bando, no? So kayo, sino ba ang mas pipiliin nyo? Keeper Rabena o Renza Bando? Diba si Renza Bando, syempre alam niyo naman, dito sa Pilipinas is bangko siya, diba? So alam niyo yun, nakikita natin yun. Pero si Keeper Rabena, alam natin na talagang pinapalaro siya, diba? And then syempre ang storya kasi si Renza Bando naglaro sa ibang bansa at doon nakitaan yung galing, no? Yung galing ni Renza Bando at nag-champion yung team niya, mga Lodi. And then dito ngayon, no, sabi dito, Keeper over Renz. Mas pinili ni Dadin Kinito Henson si Keeper Rabena kaysa kay Renza Bando na mapabilang at mapili sa Final 12 ng Gilas Pilipinas. Ayon sa kanya, mas malaki ang maitutulong ni Keeper kumpara kay Renz dahil mas may experience ito sa international competition sa sinasalihan ng Gilas sa mga nakaraang taon at magagamit din ang leadership skills nito bilang isang veteranong point guard, mga Lods, no? Siyempre nakikita nyo naman yung laro, di ba? Laro ni Keeper, laro ni Renza Bando. Alam nyo na, tapos, hindi, pakita ko lang muna yung comment ko, mga idol, no? So, ito yung ano na yan. And then may comment ako, mga Lods, eh. Ngayon, nasaan, ilan na ba yun? Parang nasa 1K likes. 1K, ano na pala? 1K likes. Ang sinabi ko doon, mga Lods, ano eh, parang pabiro lang. Ang sabi natin, uso sa high school yan mga idol. Kung sino yung kasama sa circle of friends, yun yung nakukuha, no? Hindi ko akalain na biglang ang daming nakarelate, no? Yung ibang relate nila, yes, true yan, no? Sabi pa nga nila, yung iba kinumpare din sa trabaho, kahit sa trabaho nangyayari yung ganyan. So, pero hindi natin nilalahat mga Lods, no? Hindi natin nilalahat mga Lods. Pero ako, ang comment ko lang doon sa ano, no? Doon sa nangyari, no? Kasi ang daming Pilipino mga Lods, eh, no? Ang daming Pilipinong against, eh. Siyempre, pati ako din, naging against ako doon. Kasi sa akin, bakit hindi nyo muna subukan? Kasi nasubukan na si Renza Bando, eh. Alam niyo na, di ba? Sa ibang bansa at nag-champion naman. At pinakita din ni Renza Bando doon kung paano ang galawan niya sa defense and sa offense, di ba? So kita nyo, talagang ang lakas mag-block. Talagang tapos sa scoring tumitira ng tres. May outside shooting, tapos merong loob din, di ba? May offensive rebound, ganon. So, while Keeper Rabena, syempre, di ba? Hindi ako against si Keeper Rabena. Alam naman natin na good si Keeper Rabena pagdating sa leadership, pagiging point guard. Pero syempre sa defensive, di ba? Sa defense, medyo mahina talaga. Mahina. Yun ang kailangan i-improve. At syempre, lahat naman tayo nakikita natin, eh, may sarili-sarili tayong opinion, di ba? So, ganun lang kasimple, no? Kaya mas pinili ko si Renza Bando dun sa comment natin mga Lodi. Kasi syempre, nagpakita siya, nagtrending siya na magaling, di ba? Tapos sabay ang ganda ng mga nilalaro niya, bakit hindi siya subukan, di ba? So, para sa akin lang, no? Para sa akin lang. And then, syempre, good thing din, no, sa Philippines. Alam naman natin, no, na at least kahit papaano, yung mga ibang sport ng Philippines, katulad ng ninja, OCR, no, obstacle course racing, triathlete, mga triathlon, yung mga lumalaban, duathlon, tapos yung gymnast, no, Olympics, yung mga, alam niyo na, yung tumatambling-tambling mga Lodi, no. Buti ka mo napansin sila mga idol. Kasi alam niyo, sa totoo lang, honest bilang isang Pilipino mga Lods, no. Pagdating sa basketball, talagang medyo mahaba-haba pa yung tatahakin natin para makuha yung mga ganyan, mga gold, pagdating sa kampyonato mga Lodi. Alam niyo naman yun, syempre, di ba? Kung ikukumpara nyo, okay, sige, LeBron James sa 6'9 versus 6'9 natin na mga Pilipino, no? Siyempre, di ba, pag tumakbo si LeBron, grabe, kala mo, bata eh, no? Kala mo, mga point guard natin eh. Pero yung mga maratangkad sa atin, pag tumakbo, so hindi ganun ka bilis, di ba? Parang yung makikita mo, parang maliit na tao, di ba? So, ano lang yun comment ko lang yun, no, sa nakikita natin. Pero ang galing nung mga pinapakita ngayon, nung mga yun nga, sa triathlon, di ba? Kita nyo naman, nakakapag-gold tayo. Pagdating sa obstacle course racing, nakita nyo naman yung mga ninja warrior natin dito, yung mga nasa Manila, di ba? So, I think Mark ang pangalan nun, nag-champion sila. And then yung nag-trending na obstacle course relay, di ba? Yung 100 meter na akala natin matatalo na yung Philippines, pero nangyari, nanalo, di ba? So, check nyo yun, at least doon nagkakaroon tayo ng mga gold, di ba?
So at least hindi na tayo nagpo-focus doon sa isang laro lang, which is yung basketball, di ba? At least ganoon. Na meron ng iba't ibang game ngayon na nabigyan ng opportunity na makitaan, no, ng galing ng Pinoy, di ba? Boxing, di ba? Mga ganyan, di ba? So solid lalo na Manny Pacquiao, di ba? Solid na solid. So yung laro lang nung nakaraan siyempre ni Nonito Donaire, talagang talagang kinulang lang talaga si Nonito doon, pero may pa rin talaga si Nonito. Siguro dahil may edad na rin talaga, di ba? So may edad na rin. Lahat naman tayo pupunta sa ganun mga idol, di ba? So malakas tayo ngayon and then someday bigla tayong manghihina din, di ba? Pero at least yung nabigay nilang karangalan sa Pilipinas is hindi matutumpasan yun, no? So sabi nga nila, bago mo ukutsain yung mga ganun tao, tingnan mo muna yung sarili mo, di ba? Kung ano ba yung naitulong mo sa Pilipinas, di ba? Yun lang yun. Ganoon lang, mga idol, no? Sa copy trading naman, isingit na natin, mga lods, no? Sa copy trading, sabi ko nga sa inyo, maraming salamat dun sa nag-comment dun last video na ang laki ng tinulong sa kanila ng copy trade. So sa kanila din ang galing na dapat kapag nagka-copy trade kayo, dapat mautak din kayo, hindi yung puro all in, hindi ganun Hindi ganun ang labanan sa crypto kasi karamihan sa copy trading ng BitGet is okay siya, mabibilis mag-trade tapos laging panalo. Kaya lang kapag ang ginawa nyo dahil nainganyo kayo doon sa laging panalo, ang mangyayari kasi doon, boss, pag one time na nagkamali yung trader nyo, automatic, boss, sure ball, wipe yung pera nyo. Pagkagising nyo, wipe na. Kaya ang ginagawa ng iba, tulad ng ginagawa ko, inaalis ko yung puhunan, tapos nilalagay ko yung profit. Pag nanalo ulit, aalisin ko yung profit, lalagay ko yung profit ng profit. Ganon ang ginagawa ko, para at least tuloy-tuloy yung copy trade ko. Once na nasunog ako ng isang beses, at least isang beses lang, di ba? Sa next video, papakita ko sa inyo yung history ng copy trade natin. Makikita nyo doon kung gaano karami ang panalo versus talo. Pero magugulat kayo doon sa talo, no? Pakita ko yan sa inyo bukas, mga idol, no? Nasa 3,350 subscribers na tayo. Kapag umabot tayo ng 5,000 subscribers, mamimili tayo doon sa lucky subscribers natin na bibigyan natin ng 5,000 pesos, no? After ng 5,000, every 1,000 subscribers, no, 6,000, 7,000 mamimigay tayo, mga lods, no. Yun lang sa inyo, yun lang, no, sa mga gusto lang pumasok sa copy trading ng BitGet, i-check niyo yung link natin sa description ngayon, no. Tapos bago kayo pumasok mga idol, no, wag niyo nang wag mo nang pasok agad. Ipanoorin niyo yung tutorial natin ng copy trading kasi doon yun talaga yung yun talaga yung makikita nyo kung paano mag-copy trade, di ba? Wag yung basta sinabi lang copy trading, pasok, hindi. Panoorin nyo muna yung link natin sa description, tapos bago ay mag-decide. Okay, KGX, saludo sa lahat at magandang umaga. Ang ganda ng panahon, no? Ganda ng panahon ngayon. Saludo.